Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin. Ngayon, pag-usapan lang natin itong comment ni Banat by Kernel Ignacio na epektibo ito sa OWA. So, pakinggan natin, panoorin natin kung ano itong sinasabi ni Banat by. So, for now, yung pong sinasabi nyo sa kami makokontak, in existence po yung 1348 ng OWA. In Metro Manila, 021348, kung kayo po ay magtatawag from the provinces, at kung sa ibang bansa, ay dagdagan lang ng +6321348. And you can test it now kung may sasagot dyan. Dahil yung pong, we are, in fact, we're invited, Excuse me, what's the number? 1348. Pakitawagan Tawagan nyo. Oh. Seriously, will somebody call that number now? Diyos ko, sana may sumagot. Mr. Chair, Wag mo akong hihiyain, 1348. Ako, sasampalin ko kayo talaga. Mr. Chair, Nako, grabe. Yari kayo kay Arnel. Dito kinabahan si Arnel Ignacio Kasi confident siya na may sasagot. Pero tapos biglang tinawagan ni Senator Rapi Tulfo. Tapos walang sumagot, pahiya siya rito. Kaya grabe yung nervous niya rito Ako, experience ko, magaling ito si Arnel. Magaling ito. Mr. Chair, So, is that a 24/7 hotline? Yes. Yes. Mr. Chair, Right now. Oh, Eto na. Alam mo, sa totoo lang kung si Attorney Kabobo to, sigurado akong sasabihin na naman nila, pahiya ka Tulfo, no? Sinagot hindi niya titignan na ganun bumusisi si Tulfo. Dalawang anggulo yun Oh, 'di ba? Anong anggulo dito? Kasi dito tinawagan ni Tulfo sinagot. Oh. Alam mo, sigurado ako sasabihin ng Attorney Kabobo na 'yun, sasabihin niya, "Oh, pahiya ka no." Tapos i-echo naman siya ng isang babae. Totoo yun. Tama yun. Sinasabi ni Banat Bay. Palalabasin pa rin ito na pahiya si Senator Rapi Tulfo dahil sumagot. Hindi mo maintindihan kung ano ba dapat ikilos ni Senator Rapi na manahimik na lang ba siya, hindi na siya gumawa ng trabaho niya. Kung titignan mo, tama naman yung sinasabi ni Banat Bay. Dapat nang tinawagan ni Rapi Tulfo para malaman kung effective ba talaga active yung number na yun. Para malaman kung totoo yung sinasabi nila ni Ignacio. Hindi yung pupunahin mo na lang. Oh, pahiya ka nga! Pero sa totoo lang, buti nga ginagawa ni Tulfo ito, talagang sinisigurado nila. Alam mo kung bakit? Ang dami sa ahensya ng gobyerno na kunwari may hotline, pero yung hotline na yon wala. As in, iinit na yung ulo mo, kakatawag. Kaya nga hotline ang tawag Totoo yun. Di ba? Pag ikaw tumawag ka sa hotline ng gobyerno, either walang sasagot, ipapasa ka lang, pag-aantayin ka, kaya hotline, iinit ang ulo mo. Iinit ang ulo mo. Pero itong hotline ng OWA, ay panalo. see? Ang inyong tawag sa aming available na care officer. Okay. Lamang ng konting sandali at manatili sa linya. Required ho kasi yung kailangan. Kinabahan si Arnel dun, no? Oo. Kahit ako, Ang makabahan. inyong pahintulot na magkalap at maggamit sa inyong mga personal na impormasyon na gagamitin lamang upang mabigyan. How long is the wait? Requirement ho kasi yan ng ng data privacy. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh. Cooperation Center. Wow. Uy, palakpakan! congratulations. Congratulations. Owa. Galing talaga ni Arnel. Okay, well. Owa, akong kinabahan sa iyo At kaharap ko yung Nervous ako dyan. boss mo sa OWA, si Congressman, Congressman pangatlo na. Naku, congressman! Nagdila anghel si Naku. Admin Arnel Ignacio. Mukhang maganda yung congressman Nanlamig ang kamay ko. Administrator Mr. Chair. Ignacio. Anyway, sige, pagbutihin yung trabaho nyo dyan. Thank you. Thank you for answering. Mr. Chair, Ang bilis. Fired! Okay, ako po si Rafi Tulfo po. Maganda. Magandang, magalang pa. Naku! Lumambot ang puso ni Senator Rafi. Lalo na nung narinig yung Rapi Tulfo, meron ng lambing. Mr. Chair. Hindi mo na rin kay Rafi Tulfo, baka medyo pabalabag ka, pasigaw. Hindi po, sir. Ganun po talaga kayong pag-assist po namin sa mga OFWs at sa kanilang mga next of kin po. Okay, ikaw ba ay dating OFW or kamag-anak isang OFW?
Hindi po sir, bali po sir, nag-apply po ako sir before sir noon sa ano po, di ba sir is na-outsource po itong ano po natin, yung OWA sa call center po. Then po sir nung ano po, kinuha na po ng OWA, nag-apply din po ako dito sa OWA. Anong training ang ibinigay sa iyo? Training that you have to undergo para ikaw ay matanggap diyan bilang Call center. call center agent. Bali po sir, training po kami sir kung paano po kami sir makipag-usap at saka po sir pinag-train po kami sir kung ano po sir yung mga programs and services at saka po sir yung mga welfare cases po na mga dapat po namin sir na i-assist po sir Rafi. Aba, dapat gawing supervisor to. Oh, magaling! Sige, what's your name? What's your... Ha? Sir po. Rochelle, okay. So, bawal yun. Wag na, okay. Okay. Tinatanong kung saan ang bahay niya. Hindi, joke lang. Apelido. First name lang. In fact, pwede naman yung code. Di ba galing sa Potato Corner agent niya, boss? Actually, baka nga napanood ng Potato Corner to eh. Baka sabi ng Potato Corner, ay, gusto namin yung ganun. Lang eh. Okay. Sige, Rochelle, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga sa iyo. Thank you. Sir Rafi, Mag-hello ka. Mag-hello ka kay Admin Arnel Ignacio. Nakikinig. Hello po, kumusta po kayo dyan? Nag-ayos ka ba? Hello po sa lahat po. Kasi puro mukhang bruhay ang mga aming... Okay, sige. Thank you. Ang ganda ho ng mga boses, hindi ho ba? Okay. Hindi ho... Ang galing-galing. Ay, nako, alam mo, palakpakan natin. Hindi ako, honestly, walang biro. You are in good hands, sabi nga eh. Dito sa kay Arnel Ignacio, admin. Ako, confident ako na pag ang OWA ay hawak ni Arnel Ignacio, sigurado ako kasi napakasipag niya. At saka ano yan eh, alam nyo si Arnel, di ba, parang akala nyo ba, komedyante, ganyan-ganyan. Kasi talaga naman eh. Pero at the same time, ang utak niyan, alam mo yung kanyang logic, kanyang common sense, at higit sa lahat, experience sa mga kababayan natin sa OFW. Ano siya eh, very understanding, pero strict. Pag alam niyang nanloloko itong mga OFW, kasi may mga ganun din naman talaga. Okay? Aminin natin na may ilang kababayan tayo na minsan talagang pasaway din na mga, alam mo, bawal nang gawin dun sa bansa na yun dahil yung bansa na yun napaka-stricto. Ipagpipilitan pa natin minsan, alam mo yun, may mga ganun talaga tayong ilang kababayan. Although hindi naman lahat. Madaling nadidetect kagad dyan ni Arnel kasi nga sanay ho siya makipag-usap sa sa mga kababayan natin eh. Very very hands-on yan si Arnel. Ako nung nalaman kong siya ang admin, ay salamat naman. Tsaka naalala nyo yung sinugod niya yung agency na pinatulpo, di ba? Hindi nagbibiro si Arnel Ignacio, no? Talagang kinumpronta niya. Ganong kadedicated sa trabaho si Arnel Ignacio. Kasi ang tagal na pinamahalaan niya ng ng parang out of ayoko. Alam ni Banat Bayang kasi nagtrabaho yan kasama niya si Mocha na nasign sila sa OWA. Kaya alam niyo yung tinutukoy niyan to. Na lang magsalita. At kasi si Arnel Ignacio talagang grabe ho yan. Maano yan. Hands-on ho yan sa ating mga OFW. Kita nyo naman, na-prove niya ngayon. No? Kasi kung hindi, natalakan siya. Sigurado ko. Natalakan yan ni Senator Tulfo kung hindi sumagot yung number na yon. At saka sigurado tatalakan naman ni Arnel Ignacio yung humahawak dun sa hotline niya dahil napahiya siya. Pero yun, thank God, may sumagot yun. Palakpakan natin. Mo diyan sa OWA, masisipag naman yung mga nandiyan sa hotline eh. Nakita ko yung may sarili silang parang maliit na call center na sumasagot sa mga katanungan. At yan talagang magagaling at masisipag. At sabi nga nila very polite, ika nga. Sana lang, sana lang po yung ibang ahensya ng gobyerno ganyan din. Sana po ganyan po yung ibang agency rin na may sumasagot sa mga hotline nila, hindi pinagpapasapasahan. Sana po ganyan. Gayahin po ninyo si Sir Arnel Ignacio ng OWA. Yun lang po. Maraming salamat.